Albay, good morning Bicol, good morning Philippines, and good morning world. Okay, welcome once again to the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. I am your host once again, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. And today we have another special guest, very special guest po talaga. Kasi kung Albayano ka, imposibleng hindi mo kilala ang negosyong ito or hindi mo alam ang negosyong to. I'll talk about it later. But first, I would like to let you know what our office is all about, what we're mandated to do. So please watch this very short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Okay, hello. Good morning once again and welcome to our program, Ledipo Business Hour, Magnegosyo tayo. This is of course with the help of our Provincial Information Officer, Attorney Mary Lou Duca Castillo, and with the approval of our Governor, Attorney Edsel Grex Lagman. Ang layunin, sir, ng aming programa ay makapag-spread po ng information sa mga tao tungkol sa pagninegosyo. We want to inspire them. We want them to learn from your stories. And we also want them to not think twice in opening up a business. Kasi po, sa mga istorya nyo, sa mga pag-uusapan natin ngayon, marami po silang pwedeng makuhang idea para lumakas ang loob nila na mag-start na ng business. Kasi yung pagninegosyo naman, wala namang pinipiling edad yan. Naniniwala ka po doon, sir? Okay, walang pinipiling edad. Kahit late in life ka na mag-umpisa, pwedeng-pwede pa maging successful sa larangan ng pagninegosyo. So, yun po ang aming objective dito sa aming program, to inspire, to spread awareness, and to give best practices po. Doon sa meron na rin mga existing businesses, you will still learn a lot from our guest. And today, I am very honored sa presence po ng ating bisita kasi po they have been in the business since 1955. Sobrang tagal na po na nag-i-exist ng negosyo na to. And like I said, if you are from Albay, imposible na hindi nyo alam kung ano yung negosyo nila. And they're almost 68 years in the business. So masasabi na rin talaga nating they stood the test of time pagdating sa pagninegosyo. And I'm very honored once again to introduce to you our guest for today, Mr. Salvador Pacres. Pacres. He is one of the owners of Benz Bakers Corporation. He is now the company director. Good morning po, sir. Good morning po. And welcome po to the program. Good morning po. At mga nakikinig po sa atin. Yes. Good morning po. Okay, good morning po sa mga taga-provincial government of Albay. Nakasama ko po dito sa trabaho.
good morning sa mga taga Legazpi na magsa-celebrate ng fiesta tomorrow. And ito po, umpisahan natin ang sobrang sure ako na magiging very interesting na pag-uusap natin today. So sir, since 1955, Yes, ma'am. ang business. Yes. Ben's Baker, imposibleng hindi nyo po ito alam. My God, ako nga since college days pa, naaalala ko po sir, yung papa ko pag pumupunta dito sa Legazpi, kasi from Ligaw ako, parang alam na niya yon, hindi siya pwedeng umuwi nang wala siyang pasalubong na pineapple pie from Ben's Baker. Opo, totoo po yan, promise. So sir, 1955 you said. Yes, ma'am. So tell us a little background history about your business po. Actually, my father started and with his cousin, Ukaya, Jesus Ukaya, in 1955. And then they branches out. In 1981, we have bakery in Ginobatan, Yudoran, and Donsol, Sorsogon. Wow. In 1981 po. No, that's the time that they separated. I see. Silang dalawa, kanya-kanya ng magnegosyo. So yung father mo po, tsaka yung pinsan niya ay nag-start ng business together? Yes, ma'am. Noong 1955. Okay. Ano yung name po nung unang... Oriental Bakery. Oriental Bakery. Sa Daraga. Sa Daraga. Saan po doon? Doon sa may katabihan sa may Regidor Street, katabi ng Petron station, gasoline station. So originally it was Oriental Bakery. Oriental Bakery. Okay. So gaano po katagal naging in existence itong Oriental Bakery? More than 25 years. More than 25 years. More than 25 years. It was your father and his cousin who Yes. started the Oriental Bakery po. Opo. I see. And then they started to separate. In 1981, 1981. nagkanya-kanya na sila. I see. So that was the time in 1991 pinangalanan namin ng Ben's Bakers after my father. 1981 po. 1991. Ginawa na namin corporation. I see. Okay. Pero dati Oriental pa rin. So we changed it to Ben's Bakers Corporation. What happened po? Why did they split up po? Kasi gusto rin nila, may ano na rin May sila. sarili May na. sarili na rin yung mga bata, yung mga anak niya. Same thing with us. Okay. So since growing yung business and then that time very successful naman talaga, bakit hindi i-spread out pa yung business? So naghiwalay na lang po ng landas ang magpinsan. Opo. Okay, kasi parang siguro, correct me if I'm wrong sir, feeling ko at that time parang they felt that they can exist on their own, Yes, ma'am. separately. Opo, Like opo, the business will still be successful kahit mag-separate na. Opo, I ganun po see. nangyari. Okay. So, it's not a bad thing, no? It's like parang growth pa rin nung negosyo. Kasi parang if you both feel like if we're partners and if we both feel that we can exist separately and we can be successful separately, it's not a bad thing for me. Niwala ka din po doon. Opo. And dahil nga nag-i-exist pa rin yung business hanggang ngayon, so we can say na talagang successful and Yes, hindi naman sila nag-fail doon sa inisip nilang gano'n. Opo, mayroon din silang bakery hanggang ngayon. Oh, that's nice. Ano po yung bakery nila? Ang name? Yung dati Donsol Bakery, sa kanila napunta yung Donsol. Sa amin naman napunta yung Pidoran. Yung sa Daraga, yung Ben's Store, nag-grocery. Isa sa mga kilalang grocery that time. Napunta rin sa kanila. Napunta rin sa amin yung Oriental Bakery. I see. Then we started from, So, sikat na bakery pa rin sila sa Sorsogon ngayon, yung sa kanila naman. I don't know, hindi ko na, pero I don't think so na. Nagkanya-kanya na rin yung mga anak sa Sorsogon. I see. Pero nag-i-exist pa rin yung business nila. Siguro, Meron pa rin. meron. Okay. So, it's still good, no? So, Ben's Bakers, parang naghiwalay ng 1981 and then you had your own name, your own brand in 1991. I see. Okay. So, ano po yung, kasi ngayon alam ko, ang Ben's Baker, you offer like baked goods, baked goodies, and then you have a restaurant po. Tama Yes, po? opo. Okay. So, ano po yung initially na ino-offer ng Ben's Baker nung 1991? Nagkaroon din kami ng grocery. We continue the grocery. But dahil marami ng competition kasi the only thing that in advantage yung Oriental, kami ang nag-umpisa ng 24-hour service.
24/7 sa Albay. Okay. May restaurant kami doon. So from restaurant, ginawa namin yung oriental na grocery, and then we go back to restaurant. Saan po yung Oriental Restaurant? Dati yung oriental doon sa may Petron, naging restaurant yun. Okay. And then, 24 hours sa grocery. Opo. So, wala hours. pa in existence yung ibang mga Wala convenience store. Nandun na po yung Oriental. Since 1972, nag-start na yung 24 hours noon. Di pa ako pinapanganak, meron na silang 24 hours na store. Ang galing naman. Oh my God. Okay. So, paano po naging successful yung business nyo that time? Factor ba yung wala pang kakompetensya na convenience store na 24 hours open? So, kayo yung mga, tama ba ako na tawaging baby boomers? Sila ba yon? Yung mga nag-umpisa ng mga negosyo noong mga panahon? Ayan. So, siguro makakasabayan nito yung lolo ko. Yung mga nakapag-isip ng mga negosyo na walang kakompetensya, napakasuswerte. So, how did it go po, yung convenience store? Kasi nagre-renta lang kami doon. Kinuha na nung may-ari. So, although we want to buy position doon, ayaw nila binigay sa iba. So, inalis na namin yung grocery. We go back to restaurant business. So, yun. Pwede isa rin sa mga factor na kailangan i-consider ng business owner na when the business is starting to become successful, you have to think of a place kung saan mo pwedeng ilagay permanente yung negosyo. Kasi mahirap din na although successful yung business mo, pag nagre-rent ka, yun nga, hindi rin minsan mawawala yung inggit-inggit or yung pag nakikita na successful ka, medyo kakainggitan ka or something. Hindi ko pa sinabi na inggit yung may-ari nun. Pero isa yun sa mga naiisip ko po. So pag negosyante ka, kailangan, advantage na pag-aari mo yung pinagpupwestuhan mo ng negosyo. I can relate to that po kasi meron din time na nagnegosyo din ako noon, pero nung parang the owner was thinking na parang ang baba nung parenta niya sa akin at malakas naman kumita yung negosyo ko, yun nga, tinaasan niya ng bonggang-bongga yung renta. So I had no choice. Even if my business was doing good, I had to close it because of that. So magandang point po yun. So and then when you close, what happened po? We started, nag-usap kami magkakapatid. Opo. Si we're 6 in the family, 2 boys and 4 girls. Mag-restaurant na lang. In-offer sa amin ng Los Baños building, yung dito ngayon sa existing na restaurant namin sa Legazpi. So until now, at least... Ito yung sa may church? Opo. Sa may malapit sa St. Rafael. Opo. Nakakain ako dun ng ilang beses. So yun din, rented din po siya? Opo. Okay. So, pero mas malinaw na yung contract siguro. Ayun, because natuto na siguro sila na yun nga, kailangan huwag nyo kami papalisin. Maganda naman po ang offer. Maganda yung offer. Mabait po yung family Los Baños. Okay, very good. Kaya in existence kayo po dyan sa area na yan for how many years na? Siguro mga 12 to 15 years na. 12 to 15 years. Okay. So, yung pwesto nila dito malapit sa simbahan sa Legazpi, which is, anong church nga ito? St. Rafael. St. Rafael Church. Sa gilid ng St. Rafael Church. Doon po ngayon nakapwesto yung Ben's Baker. Kasi ang naaalala ko talaga, college days, yung sa may Caltex sa Dar. No, siguro late 1991 siguro. Late years 90s na. Okay. So, ayun. So, 1990. And then, initially po, bakery siya. No, sabi niyo, parang sa Daraga yung namin, yung production area. And then, dati doon nagluluto. But, pinalakihan naman namin yung yung space na binigay sa amin ni Mr. Los Baños. Okay. So, nakapagluto na kami doon direct sa... Opo. Nandun na yung mga short order.
pancit or yung mga noodles. And then mga lutong bahay, doon na rin ginagawa. Ngayon po, ilan ang branches ng Ben's Baker? Meron po kami sa Tagas, then sa Daraga dalawa sa Daraga. Saan po yun Isa, para malaman po nila? Dito po yung isa sa branch ng Ben's Bakers. Alam ko yung isa sa malapit sa may munisipyo. Opo. Okay. Sa may, so bumibili din ako lagi ng crinkles. Sarap kasi. Grabe. Yung isa, nandun pa rin po sa market, dito sa baba. Market area. Opo, dito sa may rin, sa may Regidor Street. Yung isa sa Tagas, yung bago namin sa Tagas. Okay. So, sa Tagas, sandali. Para mas maintindihan nila kung ano yung mga products that you offer. Sa Tagas, ma'am, doon po, pwede kayo mag-order ng yung mga niluluto sa Legazpi, pwedeng i-deliver namin to accommodate the customers na malayo na kung gusto i-ano nila. Okay. Pero yung mostly, bakery products po ang ginagawa doon. Sige sir, para mas matakam natin yung ating mga viewers for today, mas mabigyan natin sila ng idea kung ano ba talaga yung in-offer ng Ben's Bakers. Mag-pause po tayo for a short commercial, sir. I-flash lang natin sa kanila yung mga in-offer ng Ben's Baker. Panoorin niyo po ito. nakita ninyo sa screen ay mas natakam kayo sa Ben's Baker, and ako'y naniniwala na baka mamaya pagkatapos ng program yung mga malapit sa mga Ben's Baker restaurant, kung malapit dyan, for sure pupunta na po sila doon, dahil sa picture pa lang kitang-kita na kung gaano kasarap ang mga produkto ng Ben's Bakers. Okay, so yon, you have may mga pansit, may mga noodles sa restaurant po. Sige, pag-usapan po muna natin, ano po yung mga talagang pinupuntahan ng tao sa restaurant po? Yung palabok. Lahat halos masarap eh. Yung palabok, isa sa mga noodles, saka yung sotanon. Opo. Sotanon. And other noodles, yung pansit. Talaga kung doon kumukuha yung mga other government offices. Mm-hmm. Doon kumukuha sila pag Friday or may okasyon, doon sila nabili sa amin. Nagki-cater na rin po ba kayo sa mga occasions ang Ben's Bakers? Yung Antonias po nagki-cater. Okay. So that's another thing na pag-uusapan natin, yung Antonias. Kasi para po sa kaalaman ng mga nanonood, isa rin po ang Antonias sa Family Corporation ng Ben's Bakers Ben's Baker Corporation, itong Antonias. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung nasaan, ito yung nasa Maroroy na napakagandang building doon. My goodness, napakasarap ng mga pagkain doon. Legit, 100% po. Lahat ng sinerve sa amin nung minsang nag-party kami doon, sir, talaga namang napakasarap. Lalo yung Salisbury steak nila na
may sauce na ibubuhos mo nung ganon sa sizzling plate. Oh my God, amoy pa lang. Talagang nakakatakam na. Thank you po. Opo, masarap po talaga, no joke. Kasi hindi ko naman sabihin masarap kung di ko na-try myself. So, ako talaga nakakain na doon and very good. So, sige, pag-usapan po muna natin itong mga alin po ba yung branches na may restaurant at alin po yung bakery? Yung branch na may restaurant, yung dito lang sa Legazpi. Nag-iisa lang po. Opo. Yung sa may St. Rafael lang. St. Rafael lang. And then the rest, puro na bake shop. Bakery products. Bakery products. Okay. So, tatlo. Tatlo po yung Tatlo branches. po sa Daraga. Opo. Dalawa sa Daraga? Tatlo Sa Daraga? Kasama na si Antonias? Hindi pa. Okay. So, in existence, tatlo ang branches sa Daraga. Isa sa may market area. Sa may munisipyo. At saka sa Tagas. Sa Tagas. Opo. So, ito puro bakery products lang po. Okay. So, bake shop. Talaga yung tatlong ito. And then yung restaurant nga po, yung nasa St. Rafael. St. Rafael. Yun lang ang talagang may mga pansit, may mga lomig siniserve, ganon. And then pwede ka mag-dine in. Pwede po. Okay. And then, parang naisipan nyo po siguro na mas gumawa, since very delicious naman talaga yung food ninyo, dun po nagkaroon ng idea na gumawa ng sarili ng lugar. Opo, dun sa Maroroy. Sa Maroroy, which is the Antonias Restaurant na nga po. Okay, so ito po ay sarili na talaga ninyong lugar. We own You own the place and then the building, so hindi na nagre-rent. Hindi na magre-rent. Ayun, kasi kahit doon sa Antonias, makakabili pa rin po kayo ng mga Ben's Baker products doon. Kasi nung kumain kami doon, after namin kumain, nagbit-bit kami ng sandamakmak na take-out ng mga biskotso, mga ganun, kasi talaga naman super good talaga ang mga products sila. So yes, doon sa Antonias Restaurant sa Maroroy, makakabili pa rin kayo ng mga Ben's Baker products. Okay. So ano po yung kaibahan nitong food na siniserve sa Ben's Baker sa may St. Rafael and then yung nandun sa Antonias? Medyo high-end ng konti yung Antonias. Yung Antonias, medyo talagang high-end. High-end, yes. Masasabi kong dun siya sa high-end kasi yung price niya medyo angat ng konti pero naman sulit na sulit. Opo, ganun nga po. Ganun yung parang analyzation ko. Actually, tama po ba? Opo. Yung we'll be serving siguro by this month or next month. Pinag-aral namin yung chef namin sa Thailand. So maybe later we'll be serving Thai foods. Wow. Para ma-upgrade yung Antonias. Yes. So, ang galing nun, yung parang pag-aaralin mo yung mga tao mo. Apo. Para mas makapag-provide ng better service sa mga kinikater ninyo na mga consumers. So, 68 years po in existence from being the Oriental Bakery to Ben's Baker, and now you have more branches na nagsiserve and nagkikater sa mga loyal customers inyo. Kasama na kami, yung pamilya namin. Talagang kami ay bumibili ng mga Ben's Baker products. So, sige po. Like you said, yung mga noodles, yun ang mabenta dun sa restaurant. Yes, ma'am. Opo. Okay. At saka yung kaning lutong bahay. Lutong bahay. Opo. So, parang nakapunta na ako sa St. Rafael. Although restaurant siya, turo-turo pa rin siya, no? Ituturo mo yung gusto mo. Opo. And then, isa-serve nila sa'yo. Okay. So, very homey yung itong Ben's Baker Restaurant dyan sa may St. Rafael. Opo. Kasi Filipino style ng pag-serve ng pagkain na magtuturo ka, nandun nakalatag, makikita mo talaga yung ulam na, and then o-order ka, and then kakain ka doon if you want, and you can also take it out if you want. So ito yung ma-accommodate mo yung yes, yung saving time. Yes. Turo ka na lang. Turo ka na lang, ando na, luto na. And then hindi naman, kasi lagi namang fresh for sure ang mga siniserve doon, di ba? And then ilan po yung maximum capacity nitong sa may St. Rafael? Pwede siguro mga 25. 25 maximum sitting capacity. Okay. Do you plan to branch out yung restaurant po? Yes, naghahanap kami ng pwesto kung saan very yung strategic ang location. Okay. So ayan.
chance na po itong manawagan sa mga meron pong pwesto na pwedeng ipaarkila sa Benz Baker kasi si Sir ay nagpaplano mag-branch out at kailangan niya po ng pwesto. So yung mga may rental space po dyan, contact niyo po si Sir. Ibibigay niya ang number niya maya-maya sa inyo kasi hindi kayo magsisisi kasi well-established na yung business. So ibig sabihin, pag naglagay sila ng negosyo dyan sa area nyo, for sure pupuntahan ng mga tao kasi hindi na kailangan ng masyadong marami pang salita para lang ma-prove na maganda yung kanilang produkto na ibibenta. Okay, so very good yun, no? Talagang successful ang business ni Sir. So they plan to branch out kasi 25 is not a lot na space para talaga sa mga consumers. You feel that too na parang kailangan nyo na talaga ng bigger space. Yes, ma'am. Kasi doon minsan hindi ma-accommodate. Nakakaya minsan hindi mo ma-accommodate lalo na kung Saturday, Sundays. Yes, after mass, yes, galing simbahan, diretso na ng Benz Baker. Kasi syempre, tayo mga Pilipino, after magsimba, kain tayo na sama-sama. So, doon sa Benz Baker ang puntahan. Maraming kainan doon sa area. Pero ano po yung parang what makes Benz Baker stand out from? Yung mga katabi niyong kainan doon, malapit kayo sa Alibar, malapit kayo sa Graceland, malapit kayo sa, ano yung favorite mo, Ella, na kainan doon? Di na isa? Yung Chinese? Wapuchan. Malapit kayo doon sa area na yun. Ano po yung sa palagay niyo pinupuntahan ng mga tao? Bakit Benz Baker yung pinipili nila? Actually, ang ano nila doon, ma'am, yung lutong bahay, yung mga native foods. Nandun yung gulay na may gata, yung Bicol Express, lumpiang ubod. Everyday po available yon. Opo, yung favorite ko yun. Depende po sa availability ng yung ubod. Ng ubod, yun nga, mahirap ang ubod Pero favorite ko yung lumpiang ubod. Tapos, yun ang mga siniserve ninyo doon. Opo, nandun po. So, lutong bahay. Lutong bahay po. Okay. So, less processed food, lutong bahay, served fresh every day. Tsaka walang MSG. We did not apply MSG. Yung tinuro ng mother namin huwag kayong gagamit ng bitchin. Artificial yun Sugar pwede na pero yung bitchin parang may effect sa atin. Okay. So, sa mga health conscious, yun po ang isa sa mga sikreto ng Benz Baker, hindi sila gumagamit ng vetsin. So, very safe ang food na siniserve nila doon sa mga hindi masyadong fan ng MSG. Benz Baker po ang inyong piliing kainan. Ano pa po, sir, aside from that? Ayun po, yung mga noodles. We have the most yung malakas na order sa amin, yung sutanghon. Yes, masarap po siya. Palabok, pansit palabok, yung Mickey Bihon, and then yun, mga noodles na yun ang mabenta sa. Yun ang talagang mabenta. So, snacks. May order, yung sa snacks, sinasabayan yun ng linupak. Marami pang ihalo doon, pwede lang yun Yung cathedral nila, ang sarap din. Yung gelatin na may iba-ibang kulay for dessert. And of course, the brownies. Brownies. I love it, the brownies. And ngayon, favorite ko, crinkles talaga. Gusto ko siya. So, nagpapa-order din po kayo ng mga big sizes like Big Bilao. Opo, meron po kami yung party size, family size, and then medium, small. Okay. Pero do you plan to venture out po na mag-catering catering service, yung pangmalakihan na groups, ganon? We concentrate muna dun sa Antonias. Kasi yung Antonias, nag-cater na rin pa unti-unti. I see. Start. Oo nga. How about Benz po? Hindi pa. Kulang sa tao Problema yung tao yung mag-steady sa'yo. Although, ang namin is to give them yung kompleto sa benefits, SSS, and then lahat ng benefits binibigay namin. Pero hirap maghanap ng tao. Mag-aaral sa'yo, then later on. Pag natuto na. Nako, yun. Isa pa sa mga hurdles sa problema, no? Sa business. Yung nagpagaling ka ng tao and then after mo sila turuan, after mo mapagaling sila, aalis sila sa'yo. Ang sakit nun.
Oo, pero isa yun sa mga sad truth ng pagninegosyo, yung pagkatapos mong iiwan ka sa ere bigla. Yung masama pa doon, minsan nagtayo, kinalaban ka pa. Di ba po? Nagtayo ng sariling bakery. Naku, ako nagturo doon, ngayon kinalaban ako. Pero that happens, no? It really happens. Yes, ma'am. So, ano pa yung mga major na encounter ninyong problem sa business? Since, let's say, 68 years na kayo in existence. Sa bakery kasi, maraming gumaya eh. Dati sa Daraga noon, ang malakas na bakery, 4 lang ang alam ko eh. Ngayon, nagsulputan na yung nagkaroon because of the upgrading of the bakery equipments. Pati barangay, they're already operating bakeries noon. Pati yung mga pupunta parang sa iyo. Parang co-op, mga hindi ganun. naman. Hindi naman. Ano yun eh. Pag natuto yung isang bakery, maglalagay na siya doon sa yun isang nga. barangay. Diba? So, yun ang problema. At saka hindi mahigpit yung government doon sa, dapat yung mahigpit ang regarding sa production, sa health ng mga dapat malinis yung bakery mo. Yes. Kasi pagkain eh. Yes. You have to be very strict in cleanliness. Yes. So, yun ang isa sa mga sabihin natin na magiging sigurado ang mga consumers inyo kasi very clean talaga. They offered yung mga yung mga ibang bakeries naman, they offered low price. Pero not so much na yung quality niya na binibigay. Kasi ang nagmamanage kaya ng sa bakery, yung isang kapatid ko, yung sumunod sa akin, si Violeta, si Lala. Strict siya doon sa quality. Yes, ma'am. Sa quality. Cleanliness and quality. Kasi nutritionist siya eh. Sanitation. Sanitation. Dapat, mahigpit siya eh. Maganda yun. So, kaya kailangan, kaya yung mga, namin, yung mga employees namin, takot doon sa kapatid ko. Kasi strict. Strict siya. Strict sa sanitation pagdating doon. Dapat naman talaga kasi food business yan, di ba? Hindi po ba sa inyo, kasi may na-interview na rin po akong negosyante dito, na dati meron daw silang bake shop pero nagsara sila because yung mga breads nga daw madaling masira. Opo. Kasi yun isa sa mga bagay na siguro dapat sa sanitation. Sanitation at saka yung upgrading ng mga raw materials. Kasi noon ginagamit lang ng mga raw materials noon. Dito lang sa ating gawa. Ngayon marami ng imported products yung mga ginagamit ngayon sa bakery. Yung raw materials mga imported na may US, mayroong galing sa Europe. Yung mga ginagamit ngayon sa sa bakery. Okay, so isa pa sa sekreto nila na nilabas ngayon ay very high grade ang kanilang raw materials and very malinis ang kanilang paggawa. Kaya tumatagal yung mga breads nila. Ayun, okay. So, tip sa mga gusto magbukas ng negosyo dyan, siguraduhin yung laging malinis ang gawa ninyo and then you choose the right high quality raw materials. Ayan. Okay, so paano nyo naman po na-resolve yung mga issues ninyo or yung mga naging challenges sa inyo sa business? Sometimes hindi po ba kayo na-dishearten nung una na parang madaling masira yung breads pag di nabibili? Actually, or swerte talaga ang Ben's Baker kasi sobrang sarap, nauubos lahat ng breads lang. Meron naman natitira, halimbawa sa na within before the expiry of the product, pwede mo i-recycle yun eh. Gagawa ka ng pie, yung pineapple pie, yun isa sa mga mabenta sa amin, yung pineapple pie. Yung hindi pa walang amag. Opo. 2 days before, bago mag-expire, dapat i-pull out mo na siya. I-pull out, na gawin na into something else. Yes. Nagpo-promo din po ba kayo? May mga promo din kayo? Doon sa Daraga, naalala ko, nag-promo kami yung 3 days before the expiry, binibenta namin ng mura. Pero ngayon, hindi naman kami naka-encounter naman ngayon na maraming yung natitira sa product. Tolerable naman eh. Okay. Alright. So, yun po. Ngayon, pag-usapan naman natin, saan po
nanggaling yung pangalan ng Ben's Baker pala? Hindi ko na itanong kanina. Yung pangalan ng father ko is Ruben Pacres Senior. Okay. So, nung bago kami nag-isip kung anong pangalan, may nag-suggest kung iba-ibang klaseng pangalan ng corporation, bakit hindi na lang gawing Ben's Bakers Corporation sa father? Okay. Father namin pinangalan yung corporation. So, ang may-ari po ng Ben's Baker ngayon, kayong magkakapatid Kaming na anak ni Mr. Yes, ma'am. Ben or Opo. Ruben Pacres. I see. Okay. So, ngayon po, since medyo maliit itong ating pwesto dito sa may St. Raphael, sa may Graceland, sa likod ng Graceland po Opo. kayo, nag-venture out kayo na magkaroon ng sariling lugar and magkaroon ng sariling building na napakaganda naman talaga ng lugar nila sa Antonias dito sa may Maroroy. So, ngayon po, why did you decide na gawing medyo high-end itong Antonias naman? Actually, yung excuse me. Sa Daraga kasi, medyo nakita namin, kakaunti lang yung pagpipilian na mayroong ganong mga products. So, yung ibang taga-Daraga, why go to Legazpi kung mayroon naman dito sa Daraga? Na masarap na Opo. kainan, na maganda yung ambience, Opo. na nagsiserve ng talagang quality food. Tama naman. So, konti pa lang around the area ang merong ganun. So, you decided to put up this. Yes, ma'am. Yung dati old house yun, we decided na walang, kasi luma na yung bahay, we decided to make that restaurant there. Tsaka malaki yung, Pero maluwag bakit po yung, parang bagong gawa yung Antonias? Ang ganda-ganda. ano yun ginawa lang yun before pandemic. Inabot nga ng 2 years delay sa pag-open because of the pandemic. What year po nag-open ang Antonias? If I remember it right, mga 3 years ago. 3 years ago. Pero So, mga ano yun, 2000. after pandemic, kailan ba yung pandemic natin? 2000. 1999 to 2000. Parang, 2000. 2000, 2020. 2020. 2020 ba yun? Tama? So, 2019. Sorry. 2019. to Nag-start. 2020. Opo, to 2020. So after the 2021, we started na. So almost more than 2 years na pala. More than 2 years pa lang ang Antonias kasi parang 2 years ago kami nag-Christmas party dun eh. Nag-Christmas party kami dun mga 2 years ago. So, kanino naman po ipinangalan itong Antonias? Doon naman sa mother namin. Kasi mahilig yun magluto. Okay. Maglutong bahay. Magaling siya magluto. Ngayon, sa mother naman natin ilagay yung pangalan. Ang cute, no? Si Ben, yung tatay, Ben's Baker, tapos Antonias, yung mother naman nila. Nako, ang ganda ng kwento. Okay, so ngayon po dito sa Antonias, sino pong nagluluto na dyan? Sino nang chef ngayon dyan? Meron kaming chef, kinuha namin from Manila. Opo. Kinuha namin siya. Pinag-aral nyo pa po, ano? Last month, pinapunta namin siya sa Thailand. Okay. Para mag-aaral siya doon ng ma-upgrade yung mga... Magaling na nga siya magluto. Nagpunta pa ng Thailand. Because you plan to prepare Thai food. Yes, ma'am. I see. Kasi sabi nung anak kong isa, yung nasa Switzerland, si Luan, sabi niya, Papa, my favorite food is Thai food kasi very nutritious ang Thai food. Opo. Sige, we decided, nag-uusap kami magkakapatid. Kasi padala natin si Chef Mike doon sa Thailand. Last month lang. I see. Mga 4 days siya doon. Okay naman yung mga natutunan niya. Kaya lang problema yung supply ng mga herbs. Kasi Kasi Thai is more on fresh Yes. herbs and then fresh yung mga ingredients sila. Hindi rin sila mahilig sa preservatives. Tapos yung mga rice noodles, mga ganun. Hindi sarap. naman yun uso masyado dito sa atin yung Yes, ma'am. rice noodles. So, ngayon pa lang po, pinaghahandaan nyo na yung mga pwedeng maging Yung sa mga napagtutunan niya doon sa Thailand. Opo. Nag-research na kami, may nagsusupply from Manila. Yan, supplier. Kailangan. Manila. Okay, meron na fresh, po. opo. Ayan, kasi baka yun din ang maging problem natin in the future, no? Yung supply ng Yes, mga opo. sa Thai food. So, it's a very brave and a bold move for you to open this Antonias restaurant po na medyo pricey ng konti, ano? Opo. So, sa ngayon po, kumusta naman yung business ng Antonias? So far, maganda naman po.
siguro hindi ko na i-mention kung gaano kalaki yung kinikita, pero Opo, kumikita talaga. Kumikita ngayon. Oo, kasi word of Only mouth. this lean month ngayon ang considered ang September and October, lean month ata sa Opo. Lumina. Pero Humina may ng konti. ng pag November siguro babalik na tayo sa sa normal. Initial capital po ng Antonias, roughly around. Secret. Kasi nagpagawa sila ng building, kaya malaki yun. Pero at least you're more secured now. You own a place, hindi ka na matatakot na paalisin ng may-ari ng building. Medyo malaki yung puhunan nila doon, guys. Okay. So, and then yung food nila is high grade talaga, high quality, kaya medyo pricey. So, malaki yung puhunan. Bumalik na po ba yung ROI? Yes. Di ba? Ang galing. 2 years or more than 2 years, bumalik na yung ROI ng Antonia. So, ang galing-galing ng negosyo. Maganda ang pasok ng pera sa Antonias. Kasi 2 years, may building kang ganun kalaki. Alam niyo po ba yung Antonias? Ang ganda ng building nila. Tapos, ang ganda sa loob. Tapos, may lawn. Tapos, bumalik ng ROI in 2 years. Parking space sila. Yes, may parking din. Pati sa likod. Yes. Maluwag ang parking ng Antonias. So, ano po ang advice ninyo sa mga nanonood ngayon? Na kahit malaki yung inyong ROI sa Antonias, nakabalik naman siya agad. Paano nyo po yung ginawa? Actually, maliit lang naman yung doon. Nag-loan din kami sa bangko. Then, may natatago rin yung corporation. So, sa bangko, nababayaran namin ng pakonti-konti for a period of 3 years. At least yung own capital namin, nandun na rin, intact na rin yung binigay mo doon na investment. Okay. So, nag-loan din, pero parang priority nyo yung mabayaran yung loan. Kasi nakausap ko din yung isang negosyante, parang ganun, pag nanghiram ka daw, unahin mo daw na bayaran yung hiniram mo para wala ka nang iniisip masyado. So, totoo po yun. So, hindi naman masama na mag-loan ka to start your own business. Kung wala ka pa nga initial capital. But make sure na diligent ka doon sa pagbabayad mo ng na-loan mo, at i-prioritize mo din yung pagbabayad doon sa loan para nakakabawas na sa iniisip mo yun. Di ba, sir? Yes, tama yun? At saka isa doon, yung pag dapat may knowledge ka Pag-open ka ng, huwag mo sabihin na gagawa ko ng business bakery. Dapat may know-how ka Nakatutok. Yung father ko, he woke up at 2 o'clock. 2 a.m. 2 a.m. Wow. Mag-check niya yung correct weight ng tinapay at saka yung tama yung ingredients para yung quality ma-maintain. Ganun yung father ko. Then uwi siya ng mga 7 o'clock in the evening, matutulog ng mga 9, in 2 o'clock gising na naman siya. Tutok siya doon sa business So, isa yun sa mga niya na naging successful yung bakery niya at saka yung employer and employee relationship. Dapat maganda yung mo You treat them well kasi puhunan mo yung yung empleyado mo Yes. Mahalin mo sila Sila ang bubuhay sa iyo Totoo. Yun ang ng father ko noon. So they were treated well. Pag may problema, you talk to me direct, and then kung may solusyon, mag-usap silang dalawa. Open communication with your employees is also very important. Very important yun. Okay. Kasi yung empleyado mo rin ang babagsak sa'yo Tama. Pero kung na-maintain mo yung tao, loyal yan hanggang sa mag-retire yan. Tama. So you keep your employees happy. Yes. And then siguro important din na yung mga kukunin mong tao passionate doon sa business na ino-open mo din. Yung love nila din talaga yung pag-bake, Yes. And then nasa puso din nila yung pagtulong sa negosyo na mag-grow. Kasi iba baka pumapasok lang para sumahod. 'Di ba? Yes, pero hindi naman nila mahal yung business ng pagbe-bake or yung bake shop business. So hindi rin sila tatagal sa inyo. Ganun nga po. So dapat yung makukunin mong tao, nandun din yung puso at passion sa business na ino-operate ninyo. Tama po ba? Okay. So, yun ang mga tips na galing kay Sir na nasa
68 years na in existence sa kanilang business. Love your employees, treat them well, and they will stay. Sa lahat naman siguro nag-a-apply ito. When you treat your employees right, they will be loyal to you and will stick with you until the end, Yes, di ba po? And sabi, your father wakes up at around 2 a.m. So marami na akong nababasa na ganyang mga advice and sa mga libro na if you want to be successful in life, you really have to wake up early. So tayo mga hindi gumigising na maaga, magbagong buhay na tayo. Kasi totoo daw yon. Kapag gumigising ka ng mas maaga, mas maraming kang naiisip na magandang pwedeng gawin doon sa magiging araw mo, di ba sir? Opo, ganun nga. So you will be more productive when you wake up early. So Marlon, magbagong buhay na tayo, gising na tayo ng maaga. So very very hardworking for sure ang parents mo. Opo. Ano? And what else? What are the qualities na pwede nating sabihin ipinagmamalaki mo po sa inyong parents pagdating sa pagninegosyo? Yung fair ka sa customer mo, dapat huwag kang manlalamang. Yung itinuro sa akin ng father ko nung maliit pa ako, hindi baling malamangan ka basta huwag ka lang manlalamang kasi may karma yan eh. Dapat fair ang treatment mo sa customer. Huwag kang loloko para hindi ka maging successful ka kasi nandyan may nanonood sa iyo sa taas eh, sabi niya. Ganun ang father ko. So, di baling malamangan ka, niloko ka, okay lang. Babalik ka, pero ikaw ang mangloko, wag mo gagawin yan. Wag manloko ng mga consumers, lalo pag loyal sila sa'yo. Yes. Okay, what else po sir? Ang mga pwede mong mai-advise sa mga would-be businessman, yung mga gusto mag-open ng sariling negosyo. Kasi yung iba natatakot, yung iba may idea naman, pero hindi pa nila binubuksan yung mga businesses nila. So, ano pong advice ang maibibigay mo sa kanila para magkaroon sila ng lakas ng loob to open up their businesses? Actually, may experience ka na eh. Pag nag-open ka ng business, may experience ka regarding sa how to sell your product, marketing and selling your products. Okay. May knowledge ka, yung knowledge sa product knowledge. Kasi kung nagpapagawa ka lang, inasa mo sa empleyado mo yung production, malamang yung iba dyan, niloloko ka lang, hindi nagsasabi ng totoo. So gagawin mo, yung hands-on ka dyan. Tutok ka dyan. Tutok ka, hands-on ka, babantayan mo, don't trust too much. Yes. Tama po? Opo. Don't trust too much. Yung kasi sister ko, from time to time, every time, not from time to time, pag nagtanong siya doon sa bake shop, pumasok siya sa bake shop, sabi niya ganito, anong kulang ka sa asukal? Sabi ng employee namin, paano kaya nalaman ito? Sa timbang lang siguro o kaya sa alam na nung kapatid ko. Sa tagal nyo ba naman sa business hindi na kayo maluloko for sure. Opo. So, kung tama sa asukal, tama yan. Pero pag kulang, feeling ko nga, amoy pa lang nung bread, alam na ng sister mo kung ano yung kulang doon eh. Tama po? Opo. Dapat diligent ka sa diligent. Okay. So, sa pagninegosyo, huwag masyado mag-rely sa mga tauhan. Dapat hands-on ka, tututukan mo rin talaga. Don't trust too much. Kasi, minsan, napagaling mo na sila, naturuan mo na, tapos sabi nga ni sir, sila pa minsan yung mangiiwan sa'yo sa ere. So, dapat po ba, necessity na ba niyo yung kontrata? Kailangan may kontrata na ngayon? Dapat meron ng kontrata. Meron ng contract. Very clear na ang contract. Kasi, yun nga naman, si Sir Mike, ang chef ng Antonias, pinag-aaral nyo paano. So, you have this contract with him. Yes. Ganun. Fair naman, no? So, yung mga negosyante dyan, you have to be wise na kapag nagtitrain ka ng tao, put it into black and white. Kailangan may kontrata para hindi ka iiwan sa ere. Di ba? So, ano pa po, sir? Ano pa ang pwede nating sabihin sa mga audience natin na paano sila magiging successful sa pagninegosyo? Anyway, para maging successful, dapat may kasama kang magtutulong sa iyo, yung family mo, yung asawa mo, dapat kayong dalawa hands-on, and then you train your children para later on, sila naman kung gusto mag-business na ganun, they have already the experience, natuto na sila dahil sa iyo. Alam mo, pag nawala ka dyan, sino iiwanan mo ng negosyo? But
Family. family, your daughter, your sister. Train them young. Yes, train them young. Kayo po na-train din ng bata pa nung mga parents ninyo, kaya kayo nagpatuloy ng business ngayon. Tsaka strict yung father ko, ang tawag nga na sa kanya nung mga parang hapon daw. Kasi ako mismo pinaghuhugas ako ng doon sa restaurant. Ang sweldo mo piso sa isang araw. Oh, training, yes, that galing. was 1972. Wow. Alala ko, naghugas ako, doon ako sa bakery, nagtutulong ako kung ano kinakain ng mga employees, yun din ang kakainin ko. Ganon kahigpit. At gigisingin ka ng tatay ko at young age, ginigising ako ng 4 o'clock. Magbibilang ka na ng finished product kasi maraming bumibili 4 o'clock in the morning. Yung titinda rin. Yun ang ginagawa ng father ko. Training. Akala ko, sa loob ko noon, akala ko pinahihirapan ako ng father ko. Hindi pala. Tinitrain niya pala ako para matuto ako sa mga sa pinagdaanan niya. Okay. So parang he taught you at a very young age kung ano yung value ng pera na kailangan kitain mo siya, paghirapan mo siya. Paghirapan mo. Pinagtitinda ako ng tinapay sa tagas biro mo wala pang kuryente ang Doña Maria Subdivision. Lalakarin ko yan from... As in, kargan nyo yung bread? Opo, nasa karton niya ng carnation At saka sa tangali, pag walang eskwela, nagtitinda ako ng siopaw sa airport. Sa tagas. Ang galing. So ngayon, alam niyo yung value ng hard work, alam niyo yung value ng tamang paraan ng pagkumita ng pera. Hindi ka man lalamang sa kapwa. Maniwala kayo sa karma. Ang dami nating natutunan kay sir. So una sa lahat, it's okay to loan, na mangutang muna, basta bayaran, and then ano pa yung mga natutunan natin sir? Maniwala sa karma. Laging gumawa ng tama kasi may merong tumitingin sa bawat kilos at galaw mo bilang negosyante. Wag kang manlamang. Wake up early. Diba? So you will be more productive, maaga nang gumising. What else pa? Ang dami ni sir na tinuro sa atin. So yon, be hardworking, don't trust too much, be hands-on sa pagninegosyo. What else sir? Ano pa kayang na-miss ko? Okay na siguro yun. Okay na yun. As far as, okay. So yung mga small businesses, yung mga gustong mag-umpisa, anong tip mo sa kanila? First, yung capitalization mo na dapat kaya mong i-support yung kailangan ng halimbawa bakery. Huwag ka agad umutang sa bangko kasi ang interest, i-compute mo yung interest ng bangko kung kaya mong kikitain yun sa isang araw kasi mataas ang sa atin dito. Kumbaga, manghiram ka muna dun sa mga pwede mong hiraman na hindi sa Bombay na hindi mataas ang interest. So, like family member siguro or someone you know na hindi mag-charge ng malaking interest. Parang ganon. Siguro, opo. And then, when you open a business, dapat alam mo yung negosyo. Yung may alam ka doon sa negosyo at hindi ka aasa lang sa empleyado na magpatakbo ng business for you. Kung hindi naman malakihan, siguro, pwede ka mag-start yung naipon mo kung sa sa pwede mong ihiram sa family mo, but not sa bank kasi ang interest kung hindi mo na pati yung property mo naman siguro. Collateral din kasi. Okay. Huwag na muna kasi grabing stress mo nun. Oo, lalo pag collateral yung yung building mo kunyari. Tapos paano? Kasi yung business naman risk naman yan, 'di ba sir? Yes. Tama. Opo. So there are times na hindi naman maganda yung tapos pag naka-collateral parang nakakatakot. So yun, tip ni sir, manghiram muna doon sa mga kakilala o yung mga hindi masyadong mataas ang Huwag naman interest. masyadong malaking hiramin. Huwag masyadong malaki muna. Start small. Oo, yun sa kaya mo lang muna. And then, know about the business that you plan to open. O, kailangan may know-how ka doon. So, yun. Thank you so much. Ay, naku, bitin na naman ako. Last 2 minutes daw tayo, sir. So, ang ganda ng naging usapan namin ni Sir Pacres. Ang dami niyang words of wisdom sa mga would-be negosyante na nanonood sa atin ngayon. So, how can they get in touch with Ben's Bakers, sir? What's your mobile number? Where can they reach you for orders? Nagmamadali kasi ako. Nakalimutan ko yung Can you research for us po? Yung number calling card ko doon sa Okay. So, malapit naman ang Ben's Baker. Opo, malapit. Sa Daraga, 3.
ang pwede niyong puntahan for baked goodies na super delicious talaga. Okay, sir. Sa may kahilera ng munisipyo, yun ang alam ko talaga. Doon ako bumibili. Perez Tapos, Street. Nasa Perez Street. Perez Street. And the other two are in Yung isa sa Tagas. Tagas. And then the other one is doon sa Market area. Regidor. Regidor Street. Okay. And then yung restaurant nila na lutong bahay, nandyan sa may St. Raphael Church, sa likod ng Graceland. Puntahan nyo lang doon para matry ninyo sa mga hindi pa nakakatry at sa mga customers dyan ng Ben's Baker. Spread the word. Diba? Ben's Baker Corporation, FB page. Meron din po silang FB page. And doon, mati-check nyo yung mga products nila. And of course, Antonia's restaurant na nasa Maroroy, Daraga, Albay. You really have to try their food. Uuwi ka nang nakangiti kasi sobrang sarap talaga ng food doon. So, thank you so much, sir, for being Thank my you also guest. for having me, ma'am. Yes, this is our Pleasure 5th and honor. episode po, and we're very delighted about the story that you shared to us about Ben's Baker, na isa sa mga matatawag nating pillars na pagdating sa bake shop business dito sa Albay. And we will be giving you the certificate po, sir. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Mr. Salvador Pacres of Ben's Baker and Antonio's Restaurant for imparting his valuable insight and inspiration as a guest speaker during the Ledipo Business Hour. Magnegosyo Tayo held on October 23 at the Albay Provincial Information Office, Legazpi City, given this 23rd day of October 2023 at the PIO Media Center. Thank you so much, sir, for being our guest on our 5th episode. Please don't forget to like and share the Albay Provincial Information Office Facebook page, the Ledipo Office page. Always watch the programs here at PIO Net TV, and of course, let's promote the Ben's Bakers Corporation Facebook page as well. And that's it. Thank you so much for being with us this beautiful Monday morning po, and I hope you continue to watch our program. We'll see you again on Wednesday. And sa mga negosyante po na gusto din magpa-promote ng inyong mga negosyo sa amin dito sa Ledipo Business Hour, please don't hesitate to get in touch with us. My number is 09... nakakalimutan ko naman yung number ko. Well, you get in touch with us on our Ledipo Albay Facebook page, and then you can send us a message. It's for free. We don't charge anything po sa pag-promote ng negosyo ninyo. We will do it from the heart because that's our mandate. We have to make sure that we inspire you to open your own businesses here in the province of Albay, because of course we want to be the most preferred business destination not only in the region but around the Philippines po. And thank you once again for being with us. Thank you so much, Sir Mr. Pacres. And that's it for today. Thank you, Attorney Mary Lou Duca Castillo, the Department Head of the Provincial Information Office of the province. And of course, to our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, for being very supportive of the programs and activities of the Ledipo office. Once again, thank you so much for being with us today. We will see you again on Wednesday, same time po, 10 a.m. to 11. You will see us here Monday and Wednesday, 10 to 11. That's our time slot. And thank you once again for being with us. Have a wonderful day ahead po. Thank you. God bless you all. Ledipo Business Hour schedule for the month of October every Mondays and Wednesdays starting October 9, 2023, 10 a.m. to 11 a.m. at the PIO Net TV. Ledipo Business Hour schedule for the month of October every Mondays and Wednesdays starting October 9, 2023, 10 a.m. to 11 a.m. at the PIO Net TV.
Mandate. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.